Tuwing Lunes, Martes at Miyerkules nakatakda ang regular na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa mga kinakaharap na kaso ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, ilang impeachment trial na ang naantala dahil sa work suspension na idineklara ng Administrasyong Marcos dahil sa epekto ng masamang panahon. Kaya naman, pinag-aaralan na ng korte ang iba't ibang opsyon upang mabawi ang mga araw na nakansela ang paglilitis. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kabilang sa mga pinagpipiliang hakbang ang pagkakaroon ng make-up days kung saan maaring magsagawa ng trial tuwing Huwebes, Biyernes at Sabado. Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days na allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment. Posible rin anya na dagdagan ng 1 hanggang 2 oras ang bawat pagdinig ng impeachment trial. Mula sa kasulukuyang schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ay maaari itong palawigin hanggang alas 4 o alas 5 ng hapon. Bukod pa rito, tinitignan na rin ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigo ng prosekusyon upang mapabilis ang paglilitis. Sinabi pa ni Tonggol, isa rin sa mga dahilan ng pagtagal ng trial ay ang mahabang oras ng pagtatanong sa mga testigo. Sa ilalim kasi ng Senate Impeachment Rules, isang testigo lamang ang maaring iharap kada araw. Gayunman, umaabot ng hanggang 3 araw ang pagtatanong ng prosekusyon sa isang testigo. It's really a group effort, no? Yung pagbabawas ng mga araw natin or paghabol ng araw natin. Unang-unang effort yan ng both parties through the dropping of either their articles na ipepresenta or the witnesses. Nilinaw pa ni Tonggol na hindi kinukonsidera ng impeachment court ang pagsasagawa ng online trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa rin napag-uusapan ng korte ang posibilidad na ibaba ang kinakailangang bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Una na ring nanindigan ng korte na 16 na boto o 2/3 majority ng mga senador ang kinakailangan upang mahatulan o makonvict ang sinumang impeachable officer. If a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. Pinabulaanan pa ng impeachment spokesperson ang kumakalat na impormasyon na umano'y panliligaw ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa ilang minority senators. Kabilang umano sa nililigawan ang mga senator judges na sina Loren Legarda, Jinggoy Estrada, magkapatid na Camille at Mark Villar, kaugnay sa boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, bigo ang Amerika na pilitin ang Iran na sumuko sa digmaan. Git ni Araghchi, hindi susuko ang Tehran at sinabi pa niyang ang Estados Unidos umano mismo ang nagmakaawa para sa negosasyon alinsunod sa mga kondisyon ng Iran. Ayon pa sa opisyal, naglalaman umano ng 13 probisyon na pabor sa Iran at 1 probisyon lamang para sa Estados Unidos ang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng 2 panig. Sinisisi rin niya ang Israel sa umano'y pagsisikap na hadlangan ang pagpapatupad ng naturang kasunduan. Samantala, kabaligtaran naman ang pahayag ni US President Donald Trump.
Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na walang nagaganap o nakatakdang pag-uusap sa pagitan ng Washington at Iran. Iginit din ng Pangulo na nananatiling full force and effect ang naval blockade ng Amerika laban sa Iran. Ayon kay Trump, bukas at gumagana pa rin ang Strait of Hormuz at tinanggal na umano ang mga minang nakalagay sa naturang strait. Sa ibang balita naman, pinagtawanan ng Iranian official na si Mohsen Rezai ang pahayag ni Trump tungkol sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Rezai na malaki ang agwat sa pagitan ng umano'y kawalan ng kakayahan ng Amerika na muling buksad ang Strait of Hormuz at ng pag-aangkin nitong pagmamayari ang naturang strategic waterway. Nagpost naman si Trump ng isang mapa sa Truth Social na may caption na New US Territory na tumutukoy sa Strait of Hormuz. Ito ay kasunod ng nauna niyang banta na maaari niyang ideklarang teritoryo ng Estados Unidos ang strategic waterway sakaling sumuko ang Iran. Patuloy naman na nagbabanggaan ang mga pahayag mula sa Washington at Iran habang nananatiling sentro ng tensyon ang kontrol at operasyon sa Strait of Hormuz. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Patuloy ang nostalgia feels matapos i-announce ng Jonas Brothers ang kanilang massive 45-city North American tour para sa kanilang Burning Up Tour all over again. Meanwhile, nakatak na naman makipagkita sa kanyang mga Pinoy fans ang South Korea-based Filipina singer na si Gwyneth Gwyn Dorado sa isang intimate at limited fan meetup na gaganapin this August. Here's Blake Ann for the show Buzz. Kasunod ng mabilis na pagka-sold out ng mga ticket sa kanilang concert sa Madison Square Garden sa New York at dahil sa matinding suporta ng fans, nagdesisyon sina Kevin, Joe at Nick Jonas na isagawa ang arena tour. Magsisimula ito this coming September 25 sa TD Garden sa Boston at bibisita sa Toronto, Miami, Los Angeles at Seattle bago magtapos on December 21 sa kanilang home state sa Prudential Center sa Newark, New Jersey. Makakasama rin ng trio bilang special guests sina Magnus Farrell, Franklin Jonas o ang sikat na Bonus Jonas at ang rock band na All Time Low. Bago ang announcement, napanood ang grupo bilang halftime performers para sa first ever NFL regular season games Australia. Habang nag-premiere naman ang kanilang pelikulang Camp Rock 3 sa Disney Channel at Disney Plus at formal din silang pinarangalan bilang Disney Legends sa katatapos lang na D23 fan event. Samantala, inihayag ng South Korea-based Filipina singer sa kanyang Instagram page na gaganapin ang nasabing exclusive fan meetup pagkatapos mismo ng kanyang performance sa Korea Travel Fiesta 2026 sa SM Mall of Asia. Ayon sa mga organizer, nasa 75 slots lang ang ilalaan para sa intimate meetup batay sa first-come, first-serve basis. Makakasama niya on stage ang sikat na Korean stars tulad ni Bae Jin-young mula sa 101, ang dance crew na Bang Two Brothers, Korea Taekwondo Association at ang comedy performance group na Nanta sa ilalim ng pamamahala ng KTO Honorary Ambassador na si Melay Cantiveros. Matatandang umakyat sa popularity si Gwen this year matapos siyang tanghaling runner-up sa South Korean singing competition na Sing Again 4, kung saan siya ang nag-iisang dayuhang pumasok sa finals. Kasama nito, nagwagi rin siya bilang kampiyon sa Netflix spin-off show na Famous Singers Need a Hit Song at umawit ng official soundtrack na Letting Go of My Heart para sa K-drama series na My Royal Nemesis. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Blake Ann, kaporter nyo sa Showbiz Chikahan this Wednesday night, only here on SMNI News. And that's the latest sa ating chikahan this Wednesday evening. Keep tuning in only here on SMNI para maging up-to-date sa latest showbiz news. This is Francine Sagarino. Have a great day!